dadalhin ko si Chef sa pinsan ni Nico. Kasi doon maghihintay si Nico sa amin. Ready na yung horse na diskin na ni Nico. Hindi na naman ipapakita yun sa inyo guys kasi bawal yun dito sa YouTube. But yeah, it's just so happy that this is the day that we're going to get free meat. Libre lang po yung kabayo na yun, yung buong kabayo na yun guys. Ibinigay lang yun sa amin kasi si Nico ang nag-shoot. Yung kabayo kasi is 1 year and a half year old. And merong problema ang kabayo guys. Lampa ang kabayo kaya kailangan na siyang patayin kasi hindi naman na pwedeng buhayin yun guys kasi napakamahal mag-alaga ng kabayo kaya kailangan na tsugiin talaga. Pero since hindi nga makakatakbo and makakalakad ng maayos yung kabayo kaya tsugiin na siya. So we're going to get the meat and we're going to be consuming it for the entire winter until next year hanggang sa maubos. And we are gonna be giving some of the meat sa mga friends namin and half will go to Nica's cousin. And then later, i-continue ko yung aking paggawa ng juice. Kasi hindi magkakasya lahat ng mga pagkain namin guys sa freezer kung hindi na juice yung mga berries na nakuha namin sa forest. So right now, outside the car, it's so colorful. Napakaganda ng color ng mga leaves. But this is not really my season guys. This is not my favorite season. It makes me stress. That's why we need to do a lot of things to make us busy. But anyway, magdadrive muna ako. Sunduin natin sila. And punta tayo dun sa pinsan ni Nico. Kasi andoon na yung horse. Nakahang na. And tutulong si Chef na mag-chop-chop, magkatay nun. Para ma-dispose talaga yung mga karne hindi masayang. So ibibigay din ni Chef yung iba sa friend niya and sa kanya din. So di ba malaking tulong din yun para sa kanila guys. And si Carlo and Elisa din is meron din silang portion nila. And ano pa ba? Susunduin pala namin si Carlo mamaya guys pagkatapos. Kasi 3:30 pa si Carlos matatapos sa work. So pagbabalik kami papunta kami ng Haminkoski after kung masundo sila Chef, susunduin natin si Carlo dun sa Atendo. Andito na ako sa workplace ni Rick guys. Ito siya nag-work sa Atendo pero hindi siya nurse or practical nurse. Chef siya dito. Kasi itong Atendo na to, mas malaki siya na uksiko compare sa iba. Minsan daw sabi niya sa ibang place daw siya nag-kekeka. Pero pinakuha ko pa siya ng ibang lalagyan kasi konti lang yung lalagyan na binitbit niya. Ano mabitbit niya nun? Konti lang yung dinala niya guys. Dalawang ganito lang nalalagyan. Sabi ko, konti lang yan. Ang daming karne. Hindi yan magkasya dyan. Sabi ko, magdala ka pa ng ibang lalagyan. Bumalik siya doon sa loob kasi kumuha siya ng mga lalagyan. So, alam niyo ba, itong Atendo na to may mga Pilipino din dito na nag-work. Iba pala ang daan mo? Iba pala ang daan mo? Ay, masarili kayong daanan? Mas maraming client dito, di ba? 40. 40? Mas malaki pala talaga siya. Compare doon sa Cosquitar. Mas malaki siya. Ano doon 30? Hi! Hi, sus, Diyos mio. Tingin lang siya ng bahay mo. House raid ulit. Ha? Okay lang yan. Ganyan naman talaga. Galing ka pa ng work. Buti, nilagay mo na dyan yung painting. Sa Ros Calava lang namin yan nakuha. Ito niya bahay niya. O, diba? Okay na to, diba?
Maganda yung chair dong. Sa atin daw. Sa atendo? Oo. Kunin kaya natin yung table mo. Table? Doon kay Elisa. Hmm. Dali na. Ipasyal muna natin si Rick dito sa ating lugar. Oo nga. Pang siya lang talaga. Paano pala yung yung laundry? Yung laundry, merong common laundry. Ah, okay. Same doon sa inyo, may common laundry. Sorry guys, o diba, mamamasyal muna kami. Sabi nila, ha? Masyal pa. Sabi ko, mamasyal muna tayo kasi minsan na lang namin makikita itong mga dahon dito kasi mahuhulog na rin yan siya. Kaya, ito na yung time ni Carlos na mag-picture-picture. Dali na dong, picture na dong. Diri ka, turuan kita doon ka sa may, sa may sapa. Ha? Ay, nako, itong bata na to talaga. Ang ganda kasi dito sa sa may river na to ba? Dito ka mag-emote-emote, Ali, dito. Buhay? Di ba kagatin mo dong? Baka mahulog ka dyan na? Buhay pa talaga no? Free fish. Sa mga rivers and lakes man yan sila nakatira. Siya na talaga to dong. So, andito na naman kami guys sa Valky RV. Ito yung lake dito sa amin. Dito kami nag-swimming nung summer. Nag-fishing din. But ngayon, walang nagsiswimming kasi malamig na kasi ang tubig guys. Yun na si Chef Rick doon. Ayan, enjoy lang ang nature guys.
tingin-tingin ng magagandang view, di ba? Pasyal-pasyal din. Napakaganda talaga ng nature ng Finland, guys. As in, napaka-relaxing ng view. Dito na kami guys sa kasi ni Nico. Andun na sila. Nilalagay nila yung mga laman loob doon sa trailer guys. Kasi itatapon yan doon sa loob ng forest para ipakain sa mga carnivores na mga tawag nito, animals sa gubat. But tingnan nyo yung apples nila guys. Sobrang ganda. Sobrang popular. Grabe. Ang ganda. Ang daming bunga guys. Mangunguha tayo ng apple. Kasi ako'y nagugutom. Wow. Kapakan isa. Baya ko ano ka. It's so good. Rick, sarap ng apple. Doon, may apples doon. Ayan nga. Sarap. So guys, andito kami ngayon. And manguha kami ng apples. Since Nico and his cousin went to the forest to throw the internal organs. Yeah, it's a different one. Ang ganda di ba dong? Natuwa si Carlos. Ibang klase. Sarap dong, as in. Chef, andoon. Ang ganda ng apples guys. Muha kami ng mansanas. Dong, nalilito ka dong, anong kukunin mo? Nalilito. Ha? Same lang man yan. Hanap lang ako. Ha? Nakakatakot mamuhay dito. Bakit man? Ay, alam mo yung... Ayun, pag nanonood ka talaga ng mga pelikula. Yeah. Yung anak niya si Evelina. Iska mani metsan! Anak niya. Kamukha yung nanay ni Nico. Ha? Kamukha yung nanay ni Nico. Sino? Si Tommy. Kamukha sila? Magpinsan sila eh. Kasi yung tatay niya is tito ni Nico, kapatid ng nanay ni Nico. Kaya pala. Sarap, chef? No? Ami? Yung parang may mga susugod dito, ganun ba? Ano nga yung lumberjack ba yun? Ang chainsaw massacre? Oo. Grabe ba? Yung mga ganitong lugar, you never thought na may mga nakatira dito. Ang layo kayo ng dinrive. Maraming talaga, pero alam mo yun, parang nakakatakot. May anak pa sila dito. Oo. Isipin mo dito lumaki si Nico. Noon pa yun, 19 kupong-kupong. Gusto mo dito manirahan? Ayoko. Ayaw mo. Yung isolated naman kasi to. Ako okay lang sa akin ng ganito. Malayo. Kung may mga sasakyan ka, okay lang siguro. Mm. Kapag wala. Pag ito, bakasyonan lang. Bakasyonan.
Yung sa lake, yung gusto ko yung sa lake. Mm. Pero alam mo yung pinakamahal na lupa dito sa Finland, yung nasa lake. Mm. Yun ang pinakamahal. Sarap nung na. Parang binibenta sa ano. Ito is winter apple ito. Mm. Last month nang punta kami dito, hindi pa to hinog. Ay ba? Hindi na nila kinukuha. Hindi na, hulog niya no. Parang normal lang. Bakain lang yan sa deer. Last time nanguha kami dito, pinakain lang namin sa deer. Grabe ba? Sa bahay kasi, isa lang ang apple tree namin, kaya yung genus talaga namin ni Nico. Pero ito, mahulog to yan. Wala na yan. Oo, sabi niya, kuha daw. Huwag ka doon na magsilupin. Pero mamaya, di mo na makita, madilim na. Ako talaga, akala ko inisip mo ganito lang. Inisip ko, kung ako ganito, para paglagyan ng mga, ano lang, ng puso, gano'n. Ang laki lip pala. Nakakito po. Sabi ko sa kanya kanina, ito lang yung balde mo? Ang liit naman ang balde mo. Sabi niya, ha? Malaki ba? Malaki nga. Yan lang, bitbitin mo. Diyos mo, yung marimarka. Yung lang yung arib na. May nagnako na. Yung mga maganda. Yung marimarka. Tuwa na si Rico. Parang Alam mo yung magnanakaw. Halo, parang bayabas lang Rick na ang apple dito, no? Ano? Kagatin mo daw dyan, Rick. Yung kagat niya dyan, nasa puno pala. So, dito libre lang guys. Libre magnakaw, oy. Hindi, joke lang. Pinaalam naman ko eh. Hindi, pwede nga. Well, hindi yun, mahulog naman yan. Nung nga nagpunta kami dito. Doon nga sa kapatid talaga ni Nico. Baka magalit. Hindi. Alam na, nasisira na siya, oh. Hindi nila kinukuha. Hindi. Sayang. Sarap to. Pag breakfast ba, ilagay sa cereal, oh, di ba? Na-adapt na yung finish. Char. Cereal pag umaga, wala ng kanin. Wala ka na talagang kanin din? Sa breakfast. Inahulog. Hayaan mo na inahulog. Ano na siya eh. Parang bayabas lang di ba sa atin, no? Oh. Nasa baba banda. Yan o, yun. Nasa likod ng dahon. Maganda yun. Guys, may magnanakaw ng mansanas. Magnanakaw ng mansanas. Hindi dito sa Finland, no? Ha? Hindi nila inaano yung mga mansanas dito. Ano do? Ano? Ang tawag doon. Hindi nila pinapabayaan ba? Hindi nila kinakain. Pinapabayaan nila. Kasi, sobra naman. Sobra naman. Anhin mo naman yung sobrang dami. Hindi kaya tayo padala sa Pilipinas. Ano padala sa Pilipinas? Ano yan? Gcash? LBC? Hindi na yung may-ari. Para tingnan, narinig ko na yung ano. Okay lang. Pwede ka nang manguha, sabi niya. Ba't ka ba natatakot? Parang tumatakbo. Binigyan ka ng karne ng kabayo eh. May dessert ka pa na apple. Ang sarap nito. Parang gusto kong gumawa ng apple pie. Grabe guys, sobrang sarap. Hayang no? Ay, baboy ka. Ayun na, nangahulog. Nangahulog. Ang ganda pa naman to, Rick, oh. Itong nahulog ba? Sige, pwede. Andiyan yung may-ari, tama na. Pwede na pa nga. Ano ba naman yan? So, andyan na si Nico guys, saka yung pinsan niya. So, back to work na. Magtatrabahoin na nila yung karne. Shopping time! Stone Age. Very good thing Rick and Carlos is here. No? It will be more take the whole night. We will be forever here without Carlos and Rick. Last year, there was another chef who also helped us. Sino?
yung asawa ni April. Pero nasa Vanta na sila ngayon. Ayan, portioning time na sila guys. Ito is for Pimo. Nasa bahay na kami guys and pagod na pagod ang lahat. So ito na yung mga mushrooms ko kahapon na pan fry na to guys. So ilalagay na to sa freezer. Of course nilagyan ko yan siya ng pangalan tapos ng date para first in first out tayo. Ayan. So ready na to for storing para sa aming winter food. Finally guys, we are at home and sobrang pagod na pagod. Are you tired, Daddy? Oh, mun on selkään ainakin ihan rikki. I had bending all day. Yeah. It was a lot of work, but thanks God that Carlos and Chef Rick was there and they really helped us a lot, guys. And napaka swerte namin that we have people and friends who were able to help us, guys. And hindi na sayang yung mga karne. And sobrang gulo ng aming kusina. Kailangan ko mag-ayos guys kasi namili ako ng mga ingredients. May mga lulutuin ako today. Kasi may pupuntahan kami bukas na birthday. Ayun. So, meron ding parte para kay Pimo but most of the meat is para sa amin talaga. And I'm so happy guys kasi nakakuha ng maraming karne si Carlos and actually si Carlos hindi siya kumuha ng masyadong marami. But since, alam ko naman bakit kasi hindi talaga siya marunong magluto. So, ako na lang magluluto guys. Gagawa ko ng tapang kabayo and bibigyan ko na lang si Carlos. And si Elisa din. Wala kasi si Elisa dito. Naka-holiday pa siya. So, ayun. Nakakatuwa kasi, di ba si Chef Rick, ang dami niyang kinuhang karne. Alam niyo ba na most of it, parte nila guys. And pinamigay ni Chef Rick sa mga kasamahan niya na mga chefs din or yung mga friends niya doon sa Lahati. And galing pa ng ibang lugar guys, ibang city yung mga friends niya. Kaya we're so happy na yung taong malaki talaga ang naitulong sa amin today guys. Kasi grabe, professionally done talaga yung pagkakat ng mga karne. It was so amazing. Tapos natuwa din yung pinsan ni Nico kasi hindi niya inakala na yung parte niya is i-fillet na fillet na agad ni Chef. Kaya yun, sobrang tuwa and nakakatuwa kasi na-share din pala niya yung mga karne na nakuha niya today doon guys. But anyways, sobrang late na. Papahinga na kami. Sana po panoorin niyo po yung mga upcoming videos namin. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel guys. Ingat kayong palagi. Good night. Hey, hey! Of course, guys, si Pimo will have her own share. So, ito yung karami sa kanya, guys. Ito yung mga part ng kabayo na hindi masyadong maganda. Yung mga kinuha lang talaga namin na para for us, for eating is yung mga magagandang part. So, the other part, kakainin ni Pimo. Para meron din isang pagkain niya, guys. So, ito yung magiging dinner niya tonight. Saktong-sakto kasi it's hunting season. Kailangan ni Pimo ng maraming protein din. Para marami siyang strength para tumakbo sa gubat.